Okay, sasagutin naman natin ito. Sabi niya, paano po kung ginawan ka ng dahilan ng mga boss mo para mabigyan ka ng termination of contract dahilan ng pagkatanggal mo sa trabaho? Karamihan sa reason ay taliwas sa kung ano ka sa trabaho mo. Meron namang totoo, like yung late, yung tone of voice ko, walang warnings, verbal or written. Pinatawag lang ako para papirmahin agad-agad. On the spot, sign ng termination of contract na nilabas. Ano po ang pwede nyong i-advise sa akin sa ginawa ng mga boss na yon? Okay, so ganito, no? Sa employee, aminado naman siya dun sa kanyang tardiness, and mula dun sa kanyang question, aminado rin siya na hindi lang isa yung kanyang tardiness. So meron siyang offenses na maraming tardiness, and then siguro meron siyang nakasagutan or napagtaasan niya ng boses kasi nabanggit niya yung tone of voice. Alam niyo, merong actual case, dun sa actual case na yon, may violation si employee sa kanilang handbook, sa kanilang policy, pero hindi siya na-issuehan ng notice to explain, hindi siya nag-undergo ng disciplinary procedure. Alam niyo ba ang interpretation ng korte kapag hindi na-issuehan ng notice to explain, hindi pinag-undergo ng disciplinary procedure, ang isang employee malinaw na lumabag ng isang company policy or nag-violate ng rules and regulations ng kumpanya. Alam niyo ba kung anong interpretation nun? Ang ibig sabihin nun, sabi ng korte, pinatawad na employer yung paglabag o yung violation o yung pagkukulang ng kanyang empleyado sa hindi niya pagbibigay dito ng notice to explain o sa hindi niya pag-issue ng disciplinary action sa kanyang empleyado na lumabag sa company policy or rules. So yun po ang ibig sabihin nun. So kapag ang ibig sabihin nun ay pinatawad ka niya o pinalampas niya yung paglabag mo, it is as if wala kang violation sa kumpanya. Ngayon, kung tinanggal ka on the spot, ano yung na-violate ng employer mo? Una, procedural due process. Tandaan nyo po, yung due process, dalawa yan. Procedural and substantive. Doon sa procedural, ganito. Dapat mabigyan ka ng dalawang abiso or tinatawag nating twin notice rule. Ano yung twin notice rule? Dalawang abiso, una, notice to explain. Dapat malaman mo kung ano yung paglabag na ginawa mo at ano yung karampatang parusa ng paglabag na yon. Pangalawa, mabigyan ka ng opportunity for a hearing. Okay? And then, para maipaliwanag mo doon yung side mo, kung bakit mo nagawa yun, ano ba yung reason, sinadya mo ba, aksidente ba, ganon. And then, yung last notice, kasi twin notice yun two notices. Yung last notice, eto naman na yung notice of resolution o yung decision ng employer mo kung ano yung ipapataw niya sa'yo. Tandaan nyo din na kapag ang penalty ng paglabag na nagawa ni empleyado ay dismissal ang ipapataw sa kanya, dapat yung days para makapagbigay siya ng explanation ay at least 5 days. Yun ang sabi ng korte na reasonable period para makapagbigay ang empleyado ng kanyang explanation from dun sa notice to explain. Okay? So, procedural due process yun. Dalawang notices and isang opportunity for a hearing. Pagdating naman dun sa substantive due process, dapat may basihan yung termination ng empleyado. Anong basihan yan? Sa basihan naman, meron tayong tinatawag na just or authorized cause. Yung just cause, basically, etong sinabi ni sender, yung question niya. Meron siyang late, meron siyang, siguro meron siyang palitan ng verbal discussion, and then medyo tumaas yung tono ng boses niya. Just causes po, papasok ito. Under just causes, meron tayong tinatawag na serious misconduct,
gross and habitual neglect of duty. Siguro yung tardiness, alam nyo po may actual na kaso na desisyon na ng Supreme Court na yung tardiness na habitual, palaging nangyayari, coupled with damage sa company na dala nung tardiness ng kanyang employee, considered po yun as neglect of duty, gross negligence. Okay, kasama po yun. So, mag-ingat po kayo sa tardiness ha. Kasi kapag palagian nang nangyayari yung late, yung tardiness ng empleyado, kinukonsider po yun ng court na gross negligence ng duty. Lalo na kung may damage sa part ni employer dahil dun sa tardiness ng kanyang empleyado. Okay, so balik tayo dun sa just causes. Yun, serious misconduct, gross and habitual neglect of duty, fraud, or yung willful breach of trust, yung loss of trust and confidence, commission of crime, and other analogous circumstances. So, dito sa sinabi mo, pwede siyang pumasok sa gross and habitual neglect of duty. Pero kagaya nga ng sabi ko, kapag hindi ka nag-undergo ng disciplinary procedure, ibig sabihin, pinatawad ka ng employer mo doon sa nagawa mong paglabag. Ngayon, sasabihin siguro na, hindi nga pinapirma nga ako ng termination Exactly. Pinapirma ka ng termination on the spot. Hindi ka pinag-undergo ng disciplinary procedure. Tandaan nyo po yung due process, dalawa yan procedural and substantive due process. Dapat pagdaanan mo yung dalawang yon kasi kung walang procedural due process at tama yung basihan ng pagtanggal sa'yo, halimbawa yung just causes, na patunayan na yung tardiness mo talagang ang dami na nakaapekto na sa function mo bilang empleyado at nagkaroon na ng damage sa employer, gross and habitual neglect of duty, pwede kang tanggalin. So, may just cause for your termination. Pero kapag na-violate yung procedural due process, yung twin notice and an opportunity for a hearing, magbabayad ng danyos ang iyong employer sa'yo. 30,000 pesos yung danyos o tinatawag natin na nominal damages. Okay? Pero kapag na-violate ni employer yung dalawa, pareho, substantive due process and procedural due process, ang mangyayari, nagkaroon ng illegal dismissal. Illegal yung pagtanggal sa'yo, yung ginawa sa'yo, ilabag sa batas. So, ibig sabihin, it is as if hindi ka, dahil may illegal dismissal nga, kapag nag-file ka ng case at panalo ka sa labor arbiter, may reinstatement. Ibabalik ka dun sa posisyon na dati mong hinahawakan. Or kung wala na yung posisyon mo, magpo-provide sa employer ng equivalent na position, halos katumbas ng posisyon mo dati. Pero pag wala na talaga, kasi meron na silang na-hire, meron ka ng kapalit, o kaya sobrang tagal na nung time na nag-lapse from your dismissal hanggang dun sa maging final yung case, separation pay instead of reinstatement. Okay? And then, full back wages. Yung sahod, mula nang tinanggal kanila hanggang maging final ang desisyon ng korte, full back wages ang tawag doon, makukuha mo yon. Okay? So, pwede bang separation pay lang? Wala na yung back wages? Hindi po. Kung hindi na possible ang reinstatement, impossible reinstatement ang tawag doon, separation pay plus full back wages. Hindi pwedeng isa lang. Okay? So, yun. Sana nakatulong tayo. Pero, I advise, mas okay kasi na kapag lumapit ka sa abogado, dala mo lahat yung mga ebidensya. Okay? Kasi, yung assessment ng case mo ay nakadepende pa rin talaga sa kung ano yung evidence. Kasi nga, bago natin pag-usapan yung legality or illegality ng dismissal mo, pag-usapan muna natin kung may dismissal talaga. Pero like in your case, nagkaroon ng on-the-spot na termination. Pero sana, wala kang resignation. Kasi, nangyayari na kapag nagkaroon ng disciplinary procedure sa isang empleyado, minsan, sinasabihan na lang siya na, mag-resign ka na lang kaysa terminate ka namin, ganito, ganyan. Kapag nag-resign po kayo, ang hirap pong patunayan na nagkaroon ng illegal dismissal. Okay? So,
Kung intention ninyo na mag-file ng illegal dismissal, don't submit a resignation letter. Kasi po, yung resignation letter is an evidence against your claim na tinanggal ka illegally or against the law. Okay? So, do not submit resignation letter. Let them give you or issue a termination letter instead. Tanggapin mo and then go file a case. Ayun.